This forum is brought to you by PROS, headed by Glenda Olid. Sinasabayan na ako. And our guest for today, will he be remained as Deputy Majority Leader pag nag-open na ang first regular session ng 20th Congress? Let us all welcome Senator J.V. Ejercito. Hi sir, magandang umaga. Yes, good morning. Magandang umaga po sa atin lahat, sa ating mga kaibigan sa Senate William. Pleasant, good morning. Nice to be back. Okay sir, about online gambling, kinukonsider niyo ito as bigger social crisis than Pogo. Pero pag-regulate po at hindi total ban ang isinusulong ninyo? Well, actually, I'm medyo alarming. Kasi nga kanina papunta lang po ako, I was traversing EDSA. Parang 6 or 7 out of 10 billboards sa EDSA, parang about online gaming, no? And we know for a fact that yung pong social consequences nito will be very, very enormous, no? Na kasi nga yung ordinaryong mga tao, sila na po yung very easily accessible to everyone, lalo-lalo na sa ordinaryong mamamayan, na yun na nga lang po yung kinikita hand to mouth, tapos malaking portion pa itataya. Tapos for the youth, no, doon ako na babahala din. So if we did not regulate, naisip ko regulation muna, because yung po mga e-wallet apps, no, halimbawa GCash, parang nagiging enabler po sila kasi ang dali pong tumaya sa mga online gaming apps through GCash and other applications, similar e-wallet applications. So kung mare-regulate natin yon at it will be restricted, siguro malaking maibabawas, no, sa mga tataya. But I'm open kung talagang just like Pogo, na kung talagang sabi ko nga, ito mas malala kasi Pilipino ang tumataya dito, ordinaryong mamamayan, unlike Pogo na at least yung pera nanggagaling sa ibang bansa. But if the consequences are already very heavy, then we can consider also total ban on online gaming. Anyway, si President Bongbong Marcos, according to Malacanang, open daw dun sa proposal ng Department of Finance to tax online gaming operators as long as it is backed by sufficient studies. Sa tingin nyo, tama rin yun, yung panukalang i-tax na lang itong online gambling, considering yung Pogo rin sir, di ba, nagpasakay ng batas to tax Pogo, and yet, naging talamak pa rin yung mga criminalities, human trafficking? Well, talagang syempre, yung it's hard to resist, no, yung pong revenue that can be generated. Before sa Pogo, ngayon po itong local online gaming na medyo malaki-laki rin, and we're in dire need of funds, but again, we have to weigh it. Kailangan po natin timbangin talaga later on kung yung bang revenue o yung pong makukuha natin pondo out of the online gaming, sapat ba ito para hindi natin titignan yung social consequences. So kailangan natin talagang timbangin. So kung alam naman natin na sa gaming, sa gambling, marami ang minsan pamilya pang nasisira kapag talagang nalulong. So pag talagang ito'y lumala, then later on siguro we just have to sacrifice yung pong revenue because of as I mentioned, yung pong social consequences. No? We do not want broken families, lives that will be on tailspin because of addiction to gambling. Kasi may mga nakilala ko niya talagang, sabi nga ni narinig ko kanina sa radyo, hikatot yung kung empleyado niya yata sa isang branch sa Tagaytay yata, hindi yata na-remit yung kanilang kita, no, dahil yun po nalulong. May mga pulis. Ordinary folks, ordinary Filipinos are getting addicted to online gaming because it's very easily accessible. Phone lang, minsan may mga truck drivers or kung sino man, may aksidente pa kasi naglalaro daw ng nung scatter ba yun, no? So parang bawat oras na merong libre, talagang titingin sa phone, yung pala tumataya. So yun yung that's what's alarming about this. So kailangan talaga natin later on timbangin na
sulit pa ba itong nakukuha natin revenue, gayong nasisira naman ng pamilya. So considering nga sir na marami na daw nagiging addict sa online gambling kasi mabilis yung access kahit ordinaryong mamamayan, kabataan. So sa tingin niyo makukuha pa ito sa pag-regulate o talagang total ban na yung sagot dito? Well, siguro, sabi ko nga, tignan muna natin. Kaya yung sa akin, regulation, yung mga GCash and other e-wallet applications should not allow their applications to be the conduits to online gaming or online gambling operations. Baka makabawas, pero kung talagang hindi pa rin, then we have to resort to total ban, probably on online gaming later on, kung talagang hindi kakayanin. So, it depends. So, pag we will have a hearing, probably, kasi marami na yatang mga senador din ang nag-file, just like myself, file a measure on regulating or total ban of online gaming. So, we will titingnan natin kung magko-consolidate kung ano po ang titimbangin na rin na based on the outcome of the committee hearings that will be held probably when we resume session. Sir, na-mention yun, ang dami kayo nakita na billboards ng mga celebrities yung nag-endorse ng online gambling. So, anong message nyo doon sa mga celebrities na nag-endorse? Well, kasi ang nakakalungkot in the guise of responsible gaming, no? 'Yun ang parang nagiging mensahe no ng mga billboards at advertisements. But again, siguro ang mensahe na lang natin sa kanila, siguro baka hindi rin naman nila alam, syempre, na magiging ganito yung consequences, no? Probably later on to discern more na yung magiging maaring ito pala magiging epekto nitong pag-endorse nitong mga ganitong mga ganitong klaseng online gaming corporation that it may destroy lives of ordinary Filipinos. Sana kung pwedeng iwasan, mas maganda. So sir, like yung isabong, isa rin itong mga naging sugal online na ngayon, lumitaw pa nga na ang dami nang involved, pati police, generals, dun sa mga nawawalang sabongero. So as Vice Chairperson ng Committee on Public Orders na nagkanda ko ng hearing tungkol dito sa mga missing sabongero, ano mo sasabi niyo, sir? Ngayong pati may mga personal, celebrities, may mga public official pa ba na nadadrag din yung pangalan dito sa missing sabongero? Well, bottom line, kung talagang it can be proven, no? Yung talagang missing sabongeros, then justice has to be, their families has to be given justice, no? They are longing for justice. Kailangan talagang tuluyan yung kaso, no? But then again, hangga't wala pa tayong pruweba, mahirap naman itong manghusga, no? But of course, ako kasi hindi ako mahilig sa anumang sugal, sabong, pero nakakabahala kasi ako po nag-mayor din. Alam ko may sabungan sa amin noon. Talagang part of culture na yan, no? Yung sabong. Talagang pag may nanyonyope o yung nandaraya, talagang ginugulpi yan para hindi ginugulpi yan sa ring, no? Para hindi tularan, para magtanda, pinopost pa yung mga picture para hindi na makabalik pa. Pero nakakabahala na ito hindi lang ginulpi. Kung talagang mapapatunayan na may mga pinatay, ay syempre we have to seek justice, no? Of course, for the benefit of the families. At mukhang alaki talaga ng money involved, sir, dito kasi yung mga whistleblower, talagang ang laki ng perang binabanggit, binayaran ng ganito. So, well, talagang iba yung at mga ordinaryong tao tumataya. Sabihin na natin obscene amount nung na pumapasok talaga sa any online gaming operations. Lalo ngayon, at present, during yung pandemic kasi yung isabong, talagang ang alam ko dyan, nakakwentoon kami minsan, pag 80 million lang yung pumasok para sa kanila, per day, malungkot sila. No? Imagine, a day. So, kailangan 100 plus daw. Yun yung parang narinig ko. So, malaking pera talaga ito. No? Malaking, any online gaming operations, really obscene amount of money comes in to the entities. So, sir, sa tingin nyo, instead of buwisan itong online gambling, may dapat na gawin ang gobyerno habang wala pang naipapasang batas?
Siguro unang-una, pwede naman, I would think the NTC has the power to regulate or restrict itong mga kanina nabanggit ko na para makabawas. Pasensya na po, pero GCash and other similar apps, no, that make it easy for anybody else, no, to bet, no, using their application. So unang-una 'yun ang dapat siguro, kung pwedeng, ilang beses na sinabi na dapat hindi sila pumapayag maging conduit. Doon pa lang pagbukas mo pa lang app, may lalabas na ring advertisement di ba? Ng mga gaming. So doon pa lang, I think initially, kung habang magkakaroon investigation, I would think that NTC has the power to regulate or prohibit yung mga GCash and other similar entities not to let themselves be conduits for online gaming. Pero hindi naman para sa Malacanang na mag-issue ng EO kagaya ng ginawa doon sa Isabong na ipinatigil ng Malacanang. That will be easier. Siyempre, anything that sabi ko nga, pag sinabi ng presidente, policy na yun di ba? Lalo na kung magkaroon ng EO, that will be more powerful na siyempre lahat ng ahensya susundin talaga yan. So, before we talk about Senate presidency, meron ka pa about online gambling. Okay. Sir, although na-touch nyo na po yung how accessible it is, can you elaborate lang po? Kasi dun sa mga hindi familiar na nagsasabi, madali ba talaga yan? Gaano ba kadali ma-access yung mga online gambling site? Well, ako hindi ako masyadong techie, pero napapansin ko kahit na sino, are glued to their phones. Ang nakakabahala, yung nung nabasa ko yung post ni si Becoming Filipino, yung binigyan natin ng citizenship, pinost niya na nakakalungkot itong nakita niya na isang, di ko alam kung jeepney driver daw yun, na nasakyan niya, na habang nag-aantay ng traffic light, nakatingin na sa phone at 10 piso o magkano man yun, di ba? Bet ng bet ka agad. So sabi niya, kung ganito yun, ilan yung ganong Pilipino ang nalululong na kahit pa 10 piso yan, kung buong araw po yan, malaki na rin po yun. So, I think it's very easy for everybody. Ordinaryong manggagawa, driver, lahat, police, nalululong. But ang nakakatakot dito, especially yung youth, no? Lalo sila, techie sila. Ang bilis nilang maka-adapt, no? So, in any application. So, we have to stop breeding a culture of gambling in our country. Sir, okay. Okay. Pero gambling pa rin. Sir, sabi po ni PAGCOR Chair Tenko, ang problem is napakadaming illegal na online gambling sites. Meron po ba kayong panawagan po sa authorities regarding this? Well, yung siguro NTC, mga cybercrime units ng NBI, ng PNP has to double time kung talaga mayroong mga illegal operations. Kasi yun yung, I think nabanggit naman ni Senator Gatchalian na kaya gusto niya regulation kasi baka mag-proliferate yung illegal. But again, our agencies have to double time, no? I know that it's a big challenge, pero andiyan naman may cybercrime units naman po ang PNP at NBI. They have to look into all of these illegal online gaming applications or operations in the country. Okay, before may and Jan, sir, considering na meron kayong proposed bill para i-regulate itong online gambling, meron ba kayong data or studies na nakita gaano nakarami yung na-addict dito, kung gaano tumataas at gaano karaming kabataan na na-addict? May ganun po ba kayo nakita na study? Wala pa tayo, no? Siguro that will be presented when we conduct our public hearing once we resume, no? Kasi kumbaga ano pa lang ngayon pa lang nakikita, but it's all around, no? Kahit wala pa tayo mga information or data from different agencies or organizations, parang kitang-kita na natin, it's all around. Sabi ko nga kanina sa inyo traversing EDSA, kung 6 or 7 out of 10 billboards are about online gaming, how much more are aware or are into it, no? Sa buong bansa.
At ba't nyo nasabi na this is bigger crisis than Pogo? Kasi po yung Pogo, kung hindi lang nagkaroon na ginamit po yung Pogo as ng mga kriminal, ng mga sindikato, at least po yung mga tumataya doon galing sa ibang bansa di ba? Dito lang tayo lang ang host, pero most of them are from other countries, no? Pero ito, mismong Pilipino, nauubos yung kanilang kinikita para po sa pagtaya. So yun, I think it's mas malaki yung social consequence kasi po local po ang ordinaryong Pilipino ang pinagkukunan po ng kita o ang nagsusugal para po sa dito sa online gaming corporations sa ngayon. Okay, Mayan, and then Jan. Sir, clarify ko lang. Yung sa mga celebrities na social media influencers, ipagbabawal din po ba dun sa bill nyo na mag-endorse ng online sugal? Hindi pa naman hindi pa namin na isasama 'yon, no? But probably siguro depende yan sa magiging outcome ng mga hearings kung talagang mapapatunayan na malaking impluwensya yung mga celebrity endorsers, mga artista, mga even mga athletes, no? Nakikita ko daming athletes din dahil sa mga siguro mga sports and gaming online applications. Kung mapapatunayan na talagang malaki ang impact nila o impluwensya doon sa mga sumasama, then probably we can look into that na kailangan maiban na rin siguro yung mga celebrity endorsers. But will you appeal na as early as now, sir? Kasi ang tindi rin naman talaga ng influence nila. Will you appeal na sila na mismo magkusang tumigil mag-endorso ng online sugal? Well, I would appeal, no, na siguro nung kinuha silang endorser, syempre hindi mo na masisi, no, na sayang din yun, income yun for them. But probably what they didn't know or didn't expect that the consequences will be this way, no, na talagang na malululong pala ang marami sa ating mga kababayan. And hindi lang yung addiction but may destroy families, it may cost the lives of people to mag-spiral, no? Talagang marami talaga nasisira kapag nalubog ka sa utang. So maganda siguro I'm hoping kung meron sigurong mauna lang diyan na celebrity mag-withdraw, probably the others will likewise follow. So, i-appeal na kung saan na silang tumigil? Siguro kung pwedeng from now on, no, wag na silang tumanggap ng any offer for them to endorse any online gaming corporations because sabi ko nga, nakakasira talaga ng buhay ito. Okay, Jan, microphone. Sir, sabi nyo, regulate lang po muna bago ano. Pero sir, may naisip na po ba kayong dapat na safeguards? Kasi sabi nyo nga is mga estudyante na may GCash, nakakataya, mga ordinaryong tao. Meron na pong safeguards kayo naiisip para hindi na po maano yung mga dapat hindi nagsusugal? Well, unang-una, sabi ko nga initially yung mga agencies natin, NTC and DICT can already I think they already have the power, no, na to make these entities under them, no, GCash at iba pa similar applications, not to let themselves be used as conduits for online gaming. So baka sila pa lang, baka pwede na. Kung mas maganda kung magkaroon ng EO, no, na para po kasi it makes it easier. Pasensya na po, pero talagang ang tingin ko sa kanila, enabler sila sa online gaming, itong mga e-wallets or GCash. So, parang you're saying, sir, dahil nakaregister yung isang minor de edad sa GCash, kailangan matik wala siyang access po na makataya sa online gaming. Pwede ganon, no? I think that can be done. Hindi po ako masyadong techie, pero I think that can be done. Pag yung pong nakaregister is especially minor, dapat wala akong access to gaming applications. And kaya ng NTC yun, sir? Tama. I think so. Dapat kaya po nila yun. Okay, Amor.
Sir, clarify ko lang po, yung EO po na sinusulong niya is to ban online gambling or yun lang i-regulate or i-restrict yung e-wallet apps from being used sa online Siguro, gambling? initially yun po, to restrict muna itong using e-wallets. No? But later on, as I mentioned, titignan natin kasi wala pa tayong data as of now. No? Kung ano talagang epekto nito, gaano karami na yung nalulong, nasira. So, it depends. Kung talagang matinding problema na, then probably we can go from regulatory, probably we can already consider total ban on online gaming kung talaga maging malala na.